Hinamak na manugang. Kabanata 921 Ubo-ubo. Pinulot ni Dixon Huaiyan ang kanyang mga daliri sa mga kuko ng manok, iminulat niya ang kanyang mga mata at patuloy na nanginginig sa kama, ang kanyang dila ay nakabitin sa labas ng kanyang bibig, tumutulo ang laway. Sa ilalim ng kanyang balat, ang mga daluyan ng dugo ay umuumbok na parang bulate, naging purple din ang balat niya sa bilis na kita ng mata, at mabilis na namamaga. Napatingin dito si Dixon Yulong na may takot at kaba, galit siyang umungol, hindi mo pa ba nasusuri? Sa sandaling ito, nanginginig na sinabi ng isang dayuhang doktor, Boss Dixon talagang imposibleng malaman ang tungkol sa sakit ni Young Master Dixon. Wala kang mahanap, galit na galit si Dixon Yulong kaya sumakit ang puso niya, hinampes niya sa lupa ang doktor at sinabing, isang mga tanga, mag-imbestiga ka ulit. Ang mga doktor na ito ay ang nagtanong ng mga doktor sa kanluran na ginugol niya ng maraming pera upang bayaran mula sa buong mundo. Hindi man lang nila masabi ang kalagayan ng kanyang anak. Ito ay katawa-tawa, ang mga doktor ay hindi nang ahas na maging pabaya, maging ang doktor na natamba sa lupa ay mabilis na bumangon at muling sinuri si Dixon Huaiyan. Alam nilang lahat ang ugali ni Dixon Yulong, kung hindi niya mapagaling si Dixon Huaiyan, lahat sila ay mawawalan ng buhay. Sa paglipas ng panahon, ang mga sigaw ni Dixon Huaiyan ay lalong nakakakilabot, ang kanyang katawan ay namamaga at may kintab, 2 beses ang kapal kaysa dati. Ang kanilang mga doktor ay pawis na pawis at ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ito ay simpleng kakaiba, si Dixon Huaiyan ay malinaw na nagdusa lamang ng mababaw na sugat, ang kailangan lang niyang gawin ay bendahe ito. Bakit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang sakit ngayon? Ginamit nila ang pinaka-high-end na kagamitang medikal sa mundo, dugo, ihi, electrocardiography, ngunit hindi nila mahanap ang sanhi ng sakit. Nang makita ang kanyang anak na nahihirapan sa sakit, pinandilitan siya ni Dixon Yulong at sumigaw, bibigyan pa kita ng 5 minuto, kung hindi mo mahanap ang sanhi ng sakit, itatapon kita sa hawla. Nagbago ang mga mukha ng mga doktor at halos bumagsak sila sa lupa. Wala silang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, at maaari lamang nilang hanapin ang dahilan ng malamig na pawis na tumutulo sa kanilang likod. Sa sandaling ito, nagsalita si Uncle Wang, na nasa tabi nila, sa malalim na boses. Boss Dixon, sa aking palagay, natatakot ako na may nakagawa sa sakit ni Young Master Dixon. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Dixon Yulong at tinitigan si Wang Bo. Sino ang may lakas ng loob na pakialaman ang anak ko? Naglakad si Uncle Wang sa tabi ng kama at sinabi. Kinain ni Uncle Wang ang 2 sa kanyang gitnang daliri at pinindot ang kanilang acupuncture point. Si Dixon Huaiyan ay parang patay na isda, iminulat niya ang kanyang mga mata at nahimatay sa kama. Kumunat ang noo ni Uncle Wang. Maingat niyang kinuha ang kanyang pulso at binuksan ang kanyang mga mata para tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at sinabi, ayon sa mga sintomas ni Young Master Dixon, halos kapareho ito ng isang lason na nakita ko noon. Kaya't sa palagay ko ay nalason si Young Master Dixon. Hehe, how dare you lason my son? Mabangis ang mukha ni Dixon Yulong, nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin niyon, pinagaan niya ang kanyang ekspresyon at sinabi kay Uncle Wang sa malalim na boses, maaari mo bang gamutin ang lason na ito? Umiling si Uncle Wang. Boss Dixon, patawarin mo sana ako dahil wala akong magawa. Nakakita na ako ng ganitong kakaibang lason noong nasa Asher Sky Realm ako. Ito ay pinumula sa isang uri ng Death Corpse Grass na natatangi sa Asher Sky Realm. Ang ganitong uri lason lang ang alam ko, pero hindi ko alam kung paano ito gagamutin. Malungkot ang mukha ni Dixon Yulong habang nagmumuni-muni saglit. Dahil nilason ng kabilang partido ang anak ko, hindi magiging ganoon kadaling gamutin ang lason. Tio Wang, ang lason na ito ay nanggaling sa lugar na tinutuluyan mo noon. Sabihin mo sa akin, sino ang makakapagpagaling nito? Ito, saglit na nag-alinlangan si Uncle Wang at umiling na may mapait na ngiti, Boss Dixon, patawarin mo ako sa aking kawalang kakayahan, nag-aaral lang ako ng cultivation, at wala akong masyadong alam sa lason. Nag-isip si Dixon Yulong ng ilang segundo, kumunat ang noo, at sinulyapan si Dixon Yulong, inangat niya ang ulo niya at nag-order. Uncle Wang, go and invite all the famous doctors you can find here.
Gaano man karaming pera ang ginastos mo, dapat mong iligtas ang anak ko. Maraming pera ang Dixon family ko. I don't believe that with such a great gantimpala, mahahanap natin ang taong nagpapagaling ng lason. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Dixon Shendlan. Alex, midday festival na lang sa loob ng ilang araw. Balak kong respetuhin ang kuya at hipag sa hapon. Sige, pupunta ako at hahanapin kita. Matapos ang tawag ni Alex Dixon, huminga siya ng malalim at hindi kumunat ang noo. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, inilibing sila sa libingan ng mga ninuno sa labas ng Yan Capital. Matapos niyang puntahan si Jinling ay hindi na siya pumunta para magbigay ng galang dahil pakiramdam niya kung hindi niya malalaman ang katotohanan tungkol sa aksidente ng kanyang mga magulang ay hindi niya mahaharap ang kanyang mga magulang sa underworld. Hobby, magwawalis ka ba sa puntod? Narinig ni Jane Lewis ang telepono at mabilis na lumakad, sasama ako sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at tumango. Pagkatapos ng lahat, si Jane Lewis ay kanyang asawa, oras na para makilala ng kanyang mga magulang ang kanyang asawa. Nagpalit ng itim na damit si Jane Lewis at sumunod kay Alex Dixon palabas ng villa. Huminto ang itim na kotse sa pasukan ng sementeryo sa suburb ng Yan Capital. Makulimlim ang langit at umuulan, huminga ng malalim si Alex Dixon at binuksan ang pinto para lumabas ng sasakyan. Nakatayo na si Dixon Shendlan sa bakana ng sementeryo, nakasuot siya ng mahabang itim na damit at mukhang solemn. 7 hanggang 8 bodyguard ng Dixon clan ang nakatayong magalang sa magkabilang gilid ng kalsada. Little Tita, lumapit si Alex Dixon at hinawakan ang kamay ng asawa. Nakita rin ni Dixon Shendlan si Jane Lewis at Tuma NGO, mabutit nandito kayong lahat, oras na para magbigay galang sa inyong mga magulang, pumasok kayo. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa sementeryo. Ito ang libingan ng ninuno ng Dixon clan, inilibing nito ang mga ninuno ng pamilya Dixon at ang kanilang mga namatay na kamag-anak. Sa gitna ng lapida, may itim na larawan ng isang medyo may edad na lalaki at isang babae. Ang lalaki ay kahawig ni Alex Dixon, at ang babae ay may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan ito ni Alex Dixon ng ilang segundo, at biglang namamasa ang kanyang mga mata. Humakbang siya pasulong at lumuhad sa harap ng lapida, namumula ang kanyang mga mata. Dad, Mom, ang hindi karapat-dapat na anak na si Alex ay pumunta sa iyo. Hindi madaling lumuha ang mga lalaki, lumuhad si Alex Dixon sa harap ng lapida ng kanyang mga magulang, pinigilan niya ang kanyang mga luha at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kung hindi dahil sa kakaibang aksidente sa sasakyan na yon, kung hindi dahil sa napakalaking itim na kamay na lumitaw sa langit, magagawa pa rin niyang magpakita ng anak sa harap ng kanyang mga magulang. Inalalayan din ni Jane Lewis ang kanyang tiyan at lumuhad, Dad, Mom, please rest assured in the underworld, I will definitely do my best to help Alex. Wife, nag-init ang mga mata ni Alex Dixon at nagkadikit. Si Dixon Shendlan ay sobrang naantig din, agad siyang naglakad pasulong at inalalayan si Jane Lewis. Bumangon ka na, alam na ni nanay at tatay ang iniisip mo, buntis ka ngayon at hindi nararapat na lumuhad ka ng matagal. Little Tita, first time kong makita sina mama at papa, bigyan mo muna sila ng kawtaw bago bumangon. Habang nagsasalita si Jane Lewis, lumuhad siya at yumuko ng 3 beses ng seryoso bago tumayo. Nakita ni Alex Dixon ang lahat ng ito at nadama niya ang hindi mapapantayang emosyon. Naglabas din si Dixon Shendlan ng puting panyo at pinunasan ang kanyang basang mga mata. Humingi siya ng paumanhin, Jane, nagkaroon ng pagkiling si Little Tita sa iyo noong nakaraan, sana ay hindi mo isipin ang nangyari sa nakaraan. Noon, minamaliit niya si Jane Lewis at gumawa pa siya ng maraming matinding bagay para paghiwalayin silang dalawa. Ngayon ay tila si Jane Lewis ay isang kwalipikadong asawa at si Dixon Shendlan ay labis ding nang hinayang. Mabilis na sinabi ni Jane Lewis, Little Tita, lahat tayo ay isang pamilya, matagal ko nang nakalimutan ang nakaraan. Hinawakan ni Dixon Shendlan ang kamay ni Jane Lewis at kalahating totoong sinabi kay Alex Dixon, Alex, sasabihin ko sa iyo ngayon. Kung may gagawin kang masama kay Jane sa hinaharap, mag-ingat na parurusahan kita. Little Tita, how would I dare? Ngumiti si Alex Dixon,
matapos magkawtaw ng 3 beses sa kanyang mga magulang ay tumayo na rin siya. Medyo naalis din ang mabigat na kapaligiran sa pagitan nila. Inilabas ni Dixon Shendlan ang papel na pera at lumuhad sa tabi ng puntod para magsunog ng papel na pera para sa kanyang kapatid at hipag, sabi niya habang sinusunog ang papel na pera. Kuya, hipag, I promised you guys to take care of Alex, now he has grown up and has his own career. He has also married a good wife, you guys can feel at ease in the underworld. As for ang katotohanan ng aksidente sa sasakyan, tiyak na malalaman namin ni Alex kahit sino pa ang utak, tiyak na hahatulan ko siya. Lumuhad si Alex Dixon sa gilid at nagngangalit ang mga ngipin, siguradong mahahanap niya ang salarin, then, maghihiganti siya para sa kanyang mga magulang. Kabanata 922 habang nakaluhod sila sa harap ng libingan ay may tunog ng yabag sa tabi nila. Sumimangot si Dixon Shendlan at tumalikod para tingnan, agad siyang tumayo at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" Nang marinig ang pagiging maingat ng Little Tita, tumayo din si Alex Dixon, nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya si Dixon Yulong na pinangunahan ng isang grupo ng mga tulisang nakaitim na nakadamit sa sementeryo. Dixon Yulong, anong gusto mo? Dumilim din ang mukha ni Alex Dixon, at agad siyang tumayo sa harapan ni Dixon Yulong. Kailangang tumigil ni Dixon Yulong, tiningnan niya si Dixon Yulong mula ulo hanggang paa at nakangiti na hindi ngiti. Kahit ano paman, ako ang panganay na anak ng pamilya Dixon, ang mga magulang mo ay kapatid ko sa ama. Kung tutuusin, nandito ako para linisin sila, mga puntod. Ngumuso si Alex Dixon, hindi mo kailangan ng libingan ng mga magulang ko para walisin mo, bumalik ka na lang. Paanong ang isang taong hindi nakadalo sa libing ng kanyang mga magulang at abala pa sa pag-iinuman at pag-inom sa labas ay taimtim na nakikiramay sa kanyang mga magulang? Ano, wala man lang akong qualifications para magwalis ng libingan, bamantong hininga si Dixon Yulong. Alex Dixon, ako ang nakatatanda sa iyo. How dare you disrespect me in front of all the ancestors of Dixon family, get out of my way. Dixon Yulong, hindi ka kwalipikadong pumunta dito at walisin ang libingan, sabi ni Dixon Shendlan na madilim ang mukha. Kung tama ang pagkakaalala ko, pagkatapos na pumanaw ang aking kapatid na lalaki at hipag, pinalayas ka na ng matandang master sa lugar na yun, yan siya at hiniling sa iyo na pumunta sa ibang bansa. Nang walang utos ng matandang master, bumalik ka sa bansa nang walang pahintulot. Ngumisi si Dixon Yulong, magulo na ang ulo ng matandang master, seryoso pa rin ang mga salita ng isang magulo. Bawal mong bastyusin ang lolo ko, galit na sabi ni Alex Dixon. How dare you, mabangis na sigaw ni Dixon Yulong, junior ka lang, anong karapatan mong kausapin ako sa ganyang tono? Tama na, diretso siyang pinutol ni Dixon Shendlan, natatakot ako na hindi ka pumunta dito para walisin ang puntod. Dixon Yulong, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Sa sandaling ito, medyo lumuwag ang ekspresyon ni Dixon Yulong, tinitigil niya si Alex Dixon at sinabing, ikaw ang direktor ng National Clinic sa Yan Capital, tama? So paano kung ako, ang aking anak, si Dixon Huaiyan, ay nalason ng walang dahilan mula nang siya ay dumating sa Chingyang Company, sinabi ni Dixon Yulong sa malalim na boses. Ngayon, sa harap ng mga ninuno ng pamilya Dixon, sabihin sa akin ng totoo, may kinalaman ba sa iyo ang lason sa anak ko? Nalason si Dixon Huaiyan. Natigilan si Dixon Shendlan, pagkatapos ay tumingin kay Alex Dixon ng may pagdududa, pumunta siya sa kumpanya mo para manggulo. Oh, siya ang nagudyok sa mga shareholder na bumili sa Chingyang Company, ngunit sa huli, siya ay binugbog ng mga shareholders, sabi ni Alex Dixon na may kasamang panunuya. Galit na sabi ni Dixon Yulong, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, may kinalaman ba sa iyo ang lason ng anak ko? Naghinala na siya kay Alex Dixon, kaya naman natagpuan niya ang puntod. Buong pagmamalaking sabi ni Alex Dixon, so ano? Hindi alam ni Dixon Huaiyan ang kalawakan ng langit at lupa, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Hindi inaasahan ni Dixon Yulong na ganoon kadali ang pag-amin niya, agad siyang nagalit, tinuro niya ang ilong ni Alex Dixon at sumigaw, dapat mong gamutin agad ang anak ko sa lason, kung hindi, hindi kita mapapatawad. Sino ka sa tingin mo? How dare you yell at me? Dumilim din ang mukha ni Alex Dixon, hindi man lang pumasok si Dixon Huaiyan sa puno ng Dixon clan. Hindi siya miyembro ng Dixon family,
karapat-dapat siyang malason. Galit na galit si Dixon Yulong kaya namumula ang mukha, umungol siya, ikaw. Ikaw ano ka? Walang pag-aalinlangan pinutol siya ni Alex Dixon at malamig siyang tinitigan, tanungin kita, muntik nang mabundol ng malaking truck ang asawa ko, do you dare to swear that this has nothing to do with you? Nag-iba ang ekspresyon ni Dixon Yulong nang marinig niyang binanggit niya ito. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng batang ito ng ganoon kabilis. Ganun ba? Malamig na sigaw ni Alex Dixon, nakakuyom ang kanyang mga daliri sa mga kamao. Nagulat din si Dixon Shendlan at pinagalitan si Dixon Yulong, ginawa mo ba talaga? Inayos ni Dixon Yulong ang kanyang suit at dahan-daang ngumisi. Alex Dixon, naging leksyon din ito para sa'yo. Isang ngipin sa ngipin, tsaka wala naman akong ginawa sa'yo. Marami na akong nabibigay sa'yo. Siya ay isang babae lamang, kung gayon ay maraming babae sa mundo, ngunit wala ka pa rin. Sa pagtingin sa kanyang walang takot na hitsura, ito ay simpleng galit sa kapwa-tao at Diyos. Hindi na napigilan ni Alex Dixon ang kanyang galit at marahas na sinuntok ang kanyang mukha. Basura, ang suntok na ito ay kasing bilis ng kidlat, ngunit biglang itinaas ni Dixon Yulong ang kanyang kamay at panay ang pagtanggap nito. Isang malamig na ngiti ang ipinakita niya. Gusto mo akong hawakan? Masyado ka pang walang karanasan. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Alex Dixon na namamanhid ang kanyang kamao, parang may kuryenteng tumalon mula sa braso niya, hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Hobby, Alex, sabay na bulas ni na Jane Lewis at Dixon Shendlan. Ayos lang ako, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Dixon Yulong ay magkakaroon din ng ganoon kataas na cultivation base. Puno ng lakas ang suntok na ibinato niya kanina, maaari pa itong makabasa ng malaking bato. Gayunpaman, madaling natanggap ni Dixon Yulong ang suntok sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, parang kasinggan ng balahibo, hindi man lang niya ginalaw ang sakong ng suntok. Ang cultivation base ng lalaking ito ay hindi maarak. Sa sandaling ito, si Uncle Wang, na nakatayo sa likod ni Dixon Yulong, ay agad na tumayo at tinitigan si Alex Dixon na may masamang tingin. Boss Dixon, gusto mo bang turuan ko ng leksyon ang batang ito? Itinaas ni Dixon Yulong ang kamay at sinenyasan siyang umatras. Pagkatapos, ngumuso siya kay Alex Dixon at sinabing, tungkol sa track, babala lang kita, kung hindi mo pagalingin ang anak ko, mag-ingat ka sa asawa mo at sa bastos sa kanyang tiyan, isang araw, mamamatay siya sa isang marahas na kamatayan. Bawal mong hawakan ang asawa ko, labis na galit si Alex Dixon, ang espiritual na chi ay lumabas sa kanyang katawan, ang daloy ng hangin ay agad na umikot sa kanyang katawan, at ang kanyang mga damit ay lumipad. Ngumisi si Dixon Yulong, hinubad niya ang kanyang suit at inihagis kay Uncle Wang, pagkatapos ay ibinaluktot niya ang kanyang mga daliri. Mabilis, umatras, nakita ni Dixon Shendlan na hindi maganda ang sitwasyon at agad na inalalayan si Jane Lewis at umatras sa malayo. Boom, nagpadala si Alex Dixon ng flying kick sa ere, nagpadala si Dixon Yulong sa mukha. Madaling umiwas si Dixon Yulong at umiwas sa kanyang sipa, binato niya ng backhand hook punch ang dibdib ni Alex Dixon. Umiwas si Alex Dixon patagilid at tumama ang suntok ni Dixon Yulong sa lupa. Ang berdeng ladrilyo sa lupa ay nabasag ng malakas at lumitaw ang 1 metrong lapad na butas. Wala pang 1 minuto ay nakapagpalitan na ng ilang galaw ang dalawa, ang bawat isa sa kanila ay isang walang awa na galaw na maaaring pumatay sa isa't isa. Saglit na umungol ang malakas na hangin sa sementeryo na naging sanhi ng pagyanig ng mga pine trees sa paligid, ang mga pine needles ay nahulog na parang ulan. Nang makita kung gaano katindi ang labanan, kahit hindi siya marunong sa martial arts, masasabi niyang makapangyarihang tao si Dixon Yulong at hindi niya maiwasang mag-alala para sa asawa. Bang, si Alex Dixon ay sumuntok at nakipagsagupaan kay Dixon Yulong. Malakas ang hangin mula sa suntok, at pareho silang napaatras ng 1 hakbang. Ngumisi si Dixon Yulong at sinabing, I really didn't expect you to be so secretive, I underestimate you in the past. Malamig ding sabi ni Alex Dixon, same here. Boom, 1 suntok ang binato ni Dixon Yulong sa kanya. Alex Dixon, gagamutin mo ba ang anak ko o hindi?
Siyempre hindi, tumalikod si Alex Dixon at umiwas, pagkatapos ay sinipa niya si Dixon Yan. Karapat-dapat mamatay si Dixon Yan, karapat-dapat siya. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Dixon Yulong, inihayag niya ang kanyang kabangisan. Alex Dixon, huwag mong isipin na ikaw lang sa mundong ito ang makakapagpagaling ng lason, maraming sikat na doktor sa mundong ito. Ginastos ko lahat ng pera ko para gamutin ang lason na ito, hindi ako naniniwala na walang makakapagpagaling nito. Kabanata 923 subukan ito, nanunuyang nakataas ang kilay ni Alex Dixon. Hehe, malamig na ngumiti si Dixon Yulong at bigla siyang binato ng suntok. Mabilis na nag-react si Alex Dixon at naiwasan ang suntok. Gayunpaman, sa sandaling nakaiwas siya sa suntok, napagtanto niyang mali siya. Ito ay dahil hindi siya ang layunin ni Dixon Yulong. Honglong ang hanging kamao ay hamampas ng malakas sa lapida. Ang lapida ay agad na nagkapira-piraso, at ang mga alay na inilagay sa harap ng puntod ay naduraj din ng mga durog na bato. Dahan-daang binawi ni Dixon Yulong ang kanyang kamay at walang balak na humingi ng tawad, nadulas ang kamay ko. Nanlaki ang tigre na mata ni Alex Dixon, isang alon ng galit ang damaloy sa kanyang ulo. Ang lapida ng kanyang mga magulang ay talagang binasag ng halimaw na ito sa isang suntok. Siguradong sinasadya ng matandang ito. Napasigaw din si Dixon Shenlan sa gulat at sumugod na galit na sumugod sa kanya. Dixon Yulong, napakalayo mo na, ang mga patay ang mas malaki, ang lakas ng loob mong insultuhan ang aking kuya at hipag sa harap ng mga ninuno ng Dixon family, hindi ka ba natatakot sa retribution? Ngumisi si Dixon Yulong, tumalikod at naglakad palabas ng sementeryo na parang walang nangyari. Kaganti, walang kapalit sa mundong ito, isa lamang itong kasinungalingan na gawa-gawa ng mahihina, tanging ang mga malalakas lamang ang mabubuhay hanggang sa wakas. Habang naglalakad siya palabas ay biglang umungol si Alex Dixon. Dixon Yu, ang haba. Napabuntong hininga si Dixon Yulong at agad na naramdaman ang malakas na hangarin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang likuran. Agad siyang tumalikod at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, dumating na sa kanyang harapan ang suntok ni Alex Dixon. Ang hangin mula sa suntok ay naging isang hindi nakikitang higanteng dragon, ibinuka nito ang napakalaking bibig at nagpakawala ng tahimik na dagandong kay Dixon Yulong. Boom! Marahas na hangin ang umiihip. Biglang napuno ng maitim na ulap ang langit, at bumuhos ang malakas na ulan. Tinamaan ng kidlat ang dagandong, dragon form fist. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dixon Yulong at hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa, agad siyang nagpakawala ng suntok. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamao sa pagkakataong ito, ang hangin mula sa suntok ay nilamon ng malaking dragon. Ang katawan ni Dixon Yulong ay pinalipad na parang sandbag. Direkta siyang pinalipad ng 7 hanggang 8 metro ang layo hanggang gamulong siya sa bakana ng libingan, ilang beses siyang gamulong bago huminto sa isang malungkot na estado. Si Alex Dixon ay napuno ng layunin ng pagpatay, namumula ang kanyang mga mata habang nakatayo sa bagyo. Hindi mabilang nakidlat ang pumutol sa mga ulap sa itaas ng kanyang ulo. Sa kalangitan na puno ng kidlat bilang background, si Alex Dixon ay parang Diyos ng digmaan mula sa impyerno. Kulog, halika, napaangat ng ulo si Alex Dixon at sumigaw. Sa isang iglap, parang narinig ng hindi mabilang na kidlat sa kalangitan ang kanyang utos, at agad silang napalitan ng isang malaking kidlat na mabangis na tumama papunta sa kinatatayuan ni Dixon Yulong. Ang nakakasilaw na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa paligid na parang araw na. Ang mga nakapaligid na tao ay pawang gumamit ng kanilang mga kamay upang harangin ang kanilang mga mata at hindi maimulat ang kanilang mga mata. Dagandong, isang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang lupa ay gumawa ng mapurol na tunog, tulad ng isang magnitude 8 na lindol, walang tigil na pagyanig. Maraming tao ang hindi man lang makatayo ng matatag, at diretsyong kinilig hanggang sa bumagsak sila sa lupa. Nagmamadaling ainalalayan ni Dixon Shenlan si Jane Lewis para pigilan itong mahulog. Parehong natulala ang dalawang babae. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong kapangyarihan si Alex Dixon sa ilalim ng matinding galit. Nagawa niyang utusan ang langit at lupa. Isang piraso ng lumilipad na buhangin ang lumipad palayo sa bato.
Nang bumalik sa katinoan ang lahat, nagulat sila nang makitang isang malaking butas na may diameter na 7 hanggang 8 metro ang sumabog mula sa bakana ng sementeryo. Nakabawi si Dixon Shenlan sa kanyang pagkabigla at agad na nagtanong, nasaan si Dixon Yulong? Pinatay mo siya. Hindi siya patay, madilim ang mukha ni Alex Dixon at dahan-daang umiling, tumakas siya. Galit na ipinatawag niya ang Heaven Thunder ngayon, ngunit hindi maarak ang cultivation base ni Dixon Yulong, at nagawa niyang makatakas mula sa kanyang Heaven Thunder. Marahil, hindi ito ang tunay na lakas ni Dixon Yulong. Si Dixon Yulong ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas sa lahat ng oras na ito, kung hindi lang dahil nalason ang kanyang anak at gusto siyang takutin na pagalingin ang lason, hindi niya malalantad ang kanyang tunay na lakas sa ganoong kadesperadong sitwasyon. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang cultivation base ni Dixon Yulong ay nasa itaas ng Golden Core, at siya ay isang mahirap na tao ngayon. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumitig sa malaking hukay, malalim ang iniisip. Hobby, okay ka lang ba? Ang nag-aalalang boses ni Jane Lewis ay nanggaling sa likuran. Bumalik sa katinoan si Alex Dixon at nililingon ang kanyang ulo para sabihing, okay lang ako. Alex, mabilis ding naglakad si Dixon Shenlan at mukhang nagulat, hindi ko talaga akalain na ganun din kagaling ang martial arts ni Dixon Yulong, all these years nasa abroad siya, at hindi ko alam kung ano ang eksaktong naranasan niya. Saglit na nag-isip si Alex Dixon at mataimtim na sinabi, Little Tita, iba na si Dixon Yulong sa dati, dapat mag-ingat ka sa paglabas, doblehin mo pa ang bilang ng mga bodyguard para pigilan si Dixon Yulong na gumawa ng kahit ano. Sa kasalukuyang cultivation ni Dixon Yulong, hindi magiging problema ang pakikitungo sa mga bodyguard ng Dixon clan. Kung gusto niyang sirain ang pamilyang Dixon, hindi ito magdadala ng maraming pagsisikap. Nagbago rin ang ekspresyon ni Dixon Shenlan, at mahinahong tuma-NGO siya. Sa totoo lang, walang paalala ni Alexen, napatunayan na niya na si Dixon Yulong ay isang lubhang mapanganib na tao. Hobby, anong gagawin natin ngayon? Bakas sa mukha ni Jane Lewis ang pag-aalala, lalo na nang makita ang nakakatakot na lakas ni Dixon Yulong, lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala para sa asawa. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, hindi pa rin niya ako kayang harapin. Ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Dixon Yulong na umatake ng lantaran ay marahil ay dahil sa takot siya kay Alex Dixon. Sa labanan ngayon, ni isa sa kanila ay hindi gumamit ng kanilang buong lakas, sinusubukan lang nila ang lakas ng isa't isa. Bukod sa Heaven Thunder na galit niyang ipinatawag sa dulo, nagpigil din si Alex Dixon, at ginamit lang ang 30% ng kanyang bilang na enerhiya. Tungkol naman sa mga detalye ni Dixon Yulong, ilang sandali pa ay hindi naintindihan ni Alex Dixon. Tumingin si Dixon Shenlan kay Jane Lewis at sinabing, Alex, ngayon ay sinimulan na ni Dixon Yulong na salakayin si Jane, bakit hindi siya pinapayagang bumalik sa dating tirahan ng mga Dixon? Magpapadala ako ng higit sa mga bodyguard para pangalagaan ang kanyang kaligtasan at maiwasan si Dixon Yulong mula sa muling pagpatay sa kanya. Nag-isip sandali si Alex Dixon at umiling. Mag-iisip ako ng ibang paraan para harapin ito, Little Tita, siguraduhin mo munang ligtas kayo ni Old Master pansamantala. Dahil sa pag-uusap nilang dalawa ay natakot si Jane Lewis. Hindi niya lubos akalain na darating ang araw na lulubog siya sa tubig at apoy. Hobby, paano kung lihim na saktan ni Dixon Yulong ang mga magulang ko? Ito ang pinakakinabahala ni Jane Lewis, dahil gusto ni Dixon Yulong na maghiganti kay Alex Dixon. Hindi siya basta-basta susuko. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala, inasahan ko na hindi na magiging ganoon kadali si Dixon Yulong, kaya nag-iwan ako ng ilang backup na plano. Backup plan, saglit na nag-alinlangan si Dixon Shenlan, dahil ba nalason mo si Dixon Waiyan? Oo naman, malamig na ngumuso si Alex Dixon, pumunta siya sa Chingyang Company para magpakitang gilas. Natural na kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Lalasunin ko rin ang katawan niya para maiwasan si Dixon Yulong na magdulot ng gulo. Dahil si Dixon Waiyan ay napaka-arogante at nang ahas na lumapit at humarap ng gulo, tiyak na nasa kanya ang suporta ni Dixon Yulong. Kinailangan niyang mag-iwan ng ilang ebidensya para mapigilan si Dixon Yulong sa pakikitungo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-aalalang sinabi ni Jane Lewis,
pero sinabi lang ni Dick Senyulong na magbabayad siya ng malaking halaga para mahanap ang lahat ng sikat na doktor sa mundo para pagalingin ang lason, at baliw na maghiganti sayo. Malamig na ngumiti si Alex Dixon, ang lason na nalason ko, ako lang ang makakapagpagaling nito. Ang lason na inilagay niya ay hindi karaniwan. Ito ay isang espesyal na lason na natutunan niya mula sa 9 Profound Heaven Scripture. Nang salakayin niya si Dixon Yan, itinurok niya ang kanyang potensyal na enerhiya sa bloodline ng kanyang kalaban. Ang pinagmulan ng kakaibang lason na ito ay nasa Asher Sky Realm. Nagmula ito sa isang makamandag na damo na tinatawag na Death Corpse Grass. Lumaki lamang ito sa Asher Sky Realm noong nakaraan, ngunit nawala ito sa mundo. Nakuha din niya ang damong ito mula kay Ding Ching at ginawang lason. Ang ganitong uri ng kakaibang lason ay hindi napakadaling lutasin. Kabanata 924 Boom, ibinagsak ni Dick Senyulong ang kanyang palad sa dilaw na mesa ng rosewood, dahilan upang agad itong magkapira-piraso. Ang 12-dosenang mga doktor na nakatayo sa tabi ng kama ay takot na lahat sila ay bumagsak sa lupa, namumutla ang kanilang mga mukha. Isang bungkos ng basura, napaungol si Dick Senyulong sa mabagsik na boses, kumuha siya ng tasa sa bedside table at binasag iyon sa lupa. Nanginginig ang mga doktor na nakaluhod sa lupa. Lahat sila ay mga sikat na doktor sa mundo. Gayunpaman, sa harap ni Dick Senyulong, hindi sila nang ahas na magpahangin, nanginginig pa sila sa takot. Matapos magalit si Dick Senyulong, nakakunot ang noo nitong tiningnan ng anak sa kama, lubhang madilim ang kanyang mukha. Sa nakalipas na 2 araw, gumugol siya ng 10 milyon para imbitahan ang halos lahat ng sikat na doktor sa buong mundo. Ginamit din niya ang lahat ng pagsusuri at mga gamot sa mga resulta ng paggamot. Gayunpaman, hindi nabawasan ang lason na natamo ng kanyang anak, sa halip, lumala ang mga sintomas. Ngayon, namamaga si Dick Senhuaian na parang steamed bun, kulay ube ang kanyang balat at hindi na malinaw ang kanyang isip. Seryoso din ang itsura ni Tito Wang na nasa tabi niya. Yumuko siya at sinabing, Boss Dixon, lalong nalolason si Young Master Dixon. Natatakot ako. Saglit siyang nag-alinlangan habang yumuko at tumigil sa pagsasalita. Malamig na ngumuso si Dick Senyulong, natatakot ako na baka sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa munting bastos na iyon na may apelyidong Dixon ay malulunasan ang lason ng aking anak. Walang dapat ikatakot ang batang ito sa sementeryo kahapon, parang ito ang kanyang pinaasa. Magalang na sinabi ni Uncle Wang, Boss Dixon, tiisin mo muna ito sa ngayon. Mas mahalaga na gamutin ang lason ni Young Master Dixon. Pag-iisipan ko, hindi sigurado ang ekspresyon ni Dick Senyulong, at lumabas ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Hilingin sa kanya na hanapin si Alex Dixon. Natatakot siya na hindi madaling gamutin ng batang ito ang lason ng kanyang anak. Kung pagbabasehan pa lang na nabasag niya ang lapida gamit ang isang palad kahapon, tiyak na gagawa ng kondisyon si Alex Dixon. Inangat ni Dick Senyulong ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa grupo ng mga doktor. Mahigpit siyang sumigaw, bibigyan pa kita ng kalahating araw. Kung hindi mo na ito ma-detoxify muli, itatapon ko kayong lahat sa dagat para pakainin ang isda. Pagkasabi niya noon ay tumalikod siya ng may pagtatampo at galit na lumabas ng pinto. Tuldok, sa villa ng Dixon family. Umupo si Jane Lewis sa sofa at hinawakan ang kamay ni Alex Dixon na may pag-aalalang ekspresyon. Hobby, nasa panganib si Dick Senyulong, ikaw, gusto mo talaga siyang awayin. Ayos lang, hinawakan ni Alex Dixon ang maliit na kamay ng kanyang asawa, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang kaligtasan ng kanyang asawa at pamilya ang kanyang bottom line na hindi niya kayang tiisin. Ngayong nalampasan na ni Dick Senyulong ang kanyang bottom line, kailangan niyang bayaran siya ng doble. Nag-aalala si Jane Lewis, maaari kong piliin na huwag lumabas, ngunit kung nais ni Dick Senyulong na saktan ang aking mga magulang, paano si Tito at ang iba pa? Huwag kang mag-alala, Mrs. Tinapak ni Alex Dixon ang balikat ni Jane Lewis at inaliw siya. Napakamayabang ni Dick Senyulong, wala siyang pakialam sa buhay ng iba, hindi niya sineryoso ang buhay ng ibang tao. Pero may kahinaan siya, at iyon ay, labis siyang nagmamalasakit, sa kanyang anak. Inimbestigahan na niya si Dick Senyulong noon, ang lalaking ito ay makikitid at malupit, wala siyang pakialam sa anak niyang si Dick Senrong, ginamit lang siya.
Gayunpaman, palaging nakikita ni Dixon Yulong si Dixon Huaiyan bilang kanyang kahalili sa hinaharap, siya ay lalo na proteksyon at doted sa kanya. Kung may nangyari kay Dixon Huaiyan, natakot si Dixon Yulong na masaktan ang kanyang anak, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngayon na mayroon siyang isang bagay kay Dixon Huaiyan na maaaring pumatay kay Dixon Hui sa anumang oras, si Dixon Yulong ay walang pagpipilian kundi ang mag-ingat sa kanya. Nagring ang phone niya, agad naman itong kinuha ni Alex Dixon. Malaking nakatatandang kapatid, hanap ko na, ang apurahang boses ni Chin Lei ay nanggaling sa telepono, hulaan, ang aming Dragon Sky Group at ang Foreign Ministry ay magkasamang nag-iimbestiga sa Dark Group, at nakakita kami ng isang nakakagulat na balita. Anong problema? Bilisan mo at sabihin mo sa amin, sabi ni Alex Dixon. Matapos basagin ni Dixon Yulong ang mga lapida ng kanyang mga magulang, nakita si Alex Dixon ang magkukumpuni sa mga ito. Tinawagan din niya si Division Chief Long at Elder Han mula sa Foreign Lands Division para sabihin sa kanila ang tungkol sa mga nakatagong sikreto ni Dixon Yulong. Kasabay nito, sinabi ni Alex Dixon sa kanila ang kanyang iniisip. Nahulaan niya na kamag-anak si Dixon Yulong sa Diablo Group. Kung hindi, sa yaman ni Dixon Yulong, tiyak na mahihirapan ang grupong Diablo sa labas ng bansa. Nakalkula niya ang timeline at alam na ang grupong Diablo ay nabuo hindi nagtagal matapos pumunta si Dixon Yulong sa US. Pagkatapos nito, sila ay bumuo at sumisipsip ng mga assassin, matapos ang higit sa 10 taon ng pagtira, sila ay naging isang malaking grupo ng assassin. Halos lahat ng makapangyarihang tao sa US ay pinagbantaan ng Dark Group. Nagbigay sila ng pera o nangako ng mga para protektahan ang kanilang sarili. Si Dixon Yulong ay nasa Estados Unidos din, sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, nagawa niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang Diablo Group, parang wala siyang kinalaman sa Diablo Group. Malinaw ang tubig, ngunit walang isda. Kung mas malinis si Dixon Yulong, mas naging kainahinala si Alex Dixon. Bilang karagdagan, inihayag ni Dixon Yulong ang kanyang lakas sa sementeryo, na nagpatunay sa mga iniisip ni Alex Dixon, kaya naman, hiniling niya sa 2 departamento na tumulong sa pag-iimbestiga. Tuwang-tuwang sinabi ni Chin Lei, pinakamatanda na kuya, nalutas mo na ang isang malaking kaso para sa ating Dragon Office. Ayon sa iyong hula, agad kaming nakipag-ugnayan sa Foreign Department para mag-imbestiga. Sa katunayan, nakita kami ng mga pahiwatig mula sa pananalapi na daloy ng Department of Madilim kaya ang nagbibigay ng pondo sa Darkness Department ay si Dixon Yulong. Gaya ng inaasahan ko, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Sa muling sumigaw si Chin Lei, ngayon ay pinaghihinalaan ni Chief Long ang pagkakakilanlan ng pinakamisteryosong boss sa likod ng mga eksena sa Dark Group, ang Black King. Ngayon, mag-iimbestiga pa tayo. Kung makakita ako ng anumang impormasyon, sasabihin ko kaagad sa iyo. Sige, nang tawagin ni Alex Dixon, hindi nakita ang kanyang mga kilay. Ngayon ang kanyang hula ay nakumpirma ng 70 hanggang 80%. Kung ang pagkakakilanlan ni Dixon Yulong ay talagang pinuno ng Dark Group, ang bagay na ito ay magiging mas magulo. Sa lakas ni Dixon Yulong at sa Dark Group na kumalat sa buong mundo, isa lang itong nakakatakot na puwersa na napakahirap harapin. Pero buti na lang at nakapaghanda na siya, ang Haicheng Group Company, Nanguang Chamber of Commerce, ang sandatahang lakas ng Mian Realm, ang kasalukuyang Su Clan, Jiang Family, at Dixon Family ng Yan Capital ay tatayo sa kanyang panig. Kahit na nasa likod niya ang grupong assassin ng buong mundo ni Dixon Yulong, magagawa pa rin niyang labanan ang mga ito. Higit pa rito, ang Dragon Sky Group at ang mga dayuhang puwersa ay kasalukuyang nasa listahan ng wanted ng Dark Group. Kung makumpirma ang pagkakakilanlan ni Dixon Yulong, magsasama rin ang 2 puwersang ito. Dixon Yulong, hindi mo inaasahan ta, di ba? Malamig na harumph ni Alex Dixon, nilason ko lang ang anak mo, pero binigay mo na ang sarili mo. You really brought this upon yourself, you can't live. Isang alon ng kaguluhan ang biglang umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Kaagad pagkatapos, sa isang putok, ang kanilang mga bodyguard ay nahulog sa bulwagan mula sa labas ng pinto, napuno sila ng dugo at bumagsak sa lupa. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Helena. Nanay, tumayo sa takot si Jane Lewis. Pumasok si Dixon Yulong mula sa labas ng pinto, puno ng pagpatay sa kanyang katawan. Hinawakan ni Uncle Wang, na nasa tabi niya,
ang kwelyo ni Helena at kinaladkad papasok. Mahigit 100 manlalaban na nakasuot ng itim ang pumasok mula sa likuran, inilagay nila ang kanilang mga kamay sa likod at agresibong tumayo sa dalawang hanay. Ang dalawa pang malalakas na lalaki ay may dalang stretcher. Si Dixon Yulong ay nakahiga sa stretcher, sa bingit ng kamatayan, namamaga ang buo niyang katawan, at hindi na siya makikita bilang tao, ang kanyang mga butas ng ilong at tainga ay tumatagas na nana, at ang baho ay umaatake sa kanyang mga butas ng ilong. Anak, iligtas mo ako, napahawak si Helena sa kamay ni Uncle Wang, at sa sobrang takot niya ay patuloy siyang nanginginig at nagpupumiglas, sa sobrang galit ni Jane Lewis ay napasigaw siya, Dixon Yulong, bitawan mo ang aking ina. Umupo si Dixon Yulong sa sofa at tumawa ng masama, madali lang iligtas ang nanay mo, hayaan mo lang na pagalingin ni Alex Dixon ang anak ko, kung hindi, hahayaan kong mahiwalay ang ulo ng nanay mo sa kanya ngayon din. Kabanata 925 sa sandaling ito, ang kanilang strongman in black ay pumasok na may malalaking hakbang at halos itinapon sa lupa ang ilang taong nasa kanyang mga kamay. Tatay, tito, tita, matapos makita ni Jane Lewis ang taong itinapon sa lupa, sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Anak, sino ang mga taong ito? Sa sobrang takot ni Albert Lewis ay hindi na siya makatayo. Sa sobrang takot ni Xu Fugi ay nanginginig siya, mahigpit niyang hinawakan ang damit ng asawang si Zhang Faang at nagtago sa likod ng asawa. We are a family, we need to be neat and tidy, kaya dinala ko sila dito, ngumiti si Dixon Yulong at humarap na samandal sa sofa, bumuga siya ng usok ng maluwag, nga pala, sabi niya, may pinsan ka, si Xu Shanshan? Di ba, nagtatrabaho siya bilang sekretarya ng anak ko sa kumpanya niya, may pinapadala ako sa kumpanya ko, ihahatid ko siya sandali. Sa pamamagitan ng usok, ang kanyang mga mata ay napuno ng layunin ng pagpatay. Napasigaw si Zhang Faang sa takot, huwag mong hawakan ang anak ko. Nagkibit balikat si Dixon Yulong, huwag mo akong tanungin mo si Alex Dixon. Kung gusto mong maging ligtas at maayos ang anak mo at hindi paglaruan hanggang mamatay ng mga nasasakupan ko, hilingin mo sa kanya na pagalingin ang anak ko. Malamig na tinitigan ni Alex Dixon si Dixon Yulong, nahuli mo lahat ng kamag-anak ko sa pamilya ko dahil gusto mong pagalingin ko ang anak mo sa lason, di ba? Alex Dixon, kung gusto mong maging ligtas at maayos ang iyong pamilya, mas mabuting hayaan mo na rin ang anak ko na maging ligtas at maayos din. Nilagay ni Dixon Yulong ang kanyang tabako sa mesa at samandal, mariin niyang tinitigan si Alex Dixon, kung hindi, ililibing ko ang pamilya mo kasama ko. Sa sobrang takot ni Helena ay napasigaw siya nang marinig siya. Tulong, ayokong mamatay, Alex Dixon, bilisan mo pagalingin mo ang anak niya. Natakot din si Xu Fugi at napasigaw. Alex, bilisan mo pagalingin mo siya, anong ginawa mo para ma-provoke ang ganyang kalaking figura? Nakita niya si Helena na hawak ng mga tauhan ni Dixon Yulong, nanginginig na naman sa lupa ang kanyang ama at tiyuhin, nag-aapoy ang puso ni Jane Lewis sa pagkabalisa. Ngunit kung tinulungan ni Alex Dixon si Dixon Yulong na gamutin ang lason at walang ebidensya laban sa kanya noong panahong iyon, mas magiging walang prinsipyo si Dixon Yulong, marahil ay katatapos lang niyang mag-detox ng lason ng kanyang anak, hahayaan niya ang kanyang mga nasasakupan. Paano na? Iniunat ni Dixon Yulong ang kanyang mga binti at pinagpag ang abo ng may kumpiyansa. Bigla siyang umatake kasama ang mga tauhan niya dahil gusto niyang mahuli si Alex Dixon ng walang bantay. Hanggat naglakas loob si Alex Dixon na tumanggi, sasampalin niya kaagad ang utak ni Helena. Gamit ang kanilang mga hostage sa kanyang mga kamay, naiintindihan niya na si Alex Dixon ay hindi manggahas. Ang kanilang mga tingin ay lahat ay nakatingin kay Alex Dixon para humingi ng tulong, umaasa na ang lahat ay nasa kanya. Napatingin si Alex Dixon kay Helena at biglang ngumiti, Dixon Yulong, sa tingin mo ba ay mahalaga ang buhay ng iyong anak, o ang buhay ng kanilang mga hostage ay mahalaga? Natigilan si Dixon Yulong at napag-alitan sa malalim na boses, syempre buhay ito ng anak ko, itong ilang langgam ay karapat-dapat na ikumpara sa anak ko. Alam mo ang prinsipyo, pero bakit tulala ka pa rin? Alex Dixon crossed his arms and sneered, gusto mong gumamit ng ilang pirasong karbon para ipalit sa isang pirasong ginto sa kamay ko, sa tingin mo, posible ba yun? Naninigas ang mukha ni Dixon Yulong, at tinitigan niya si Alex Dixon na may malungkot na ekspresyon.
Si Helena naman ay nataranta at agad na napaungol, sumigaw siya, Alex Dixon, anong ibig mong sabihin, ayaw mo ba kaming iligtas? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at nakangiting sinabi, Dixon Yulong, nilason ko ang anak mo, magagamit ko ang anak mo sa maraming bagay. Maging tagapagmana ng mga Dixon naniniwala akong handa akong ibigay sa akin ang posisyong ito para sa alang-alang sa iyo, alang sa buhay ng iyong anak. Ngayong umalis na ako sa Dixon clan, magagamit ko na ang pagkakataong ito para makabalik sa Dixon family. Tell me, why should I give up? Nagbago ang mukha ni Albert Lewis nang marinig ito, napaangat siya ng ulo sa takot. Alex, huwag mong sabihin gusto mo. Itay, pasensya na, walang ekspresyong sinabi ni Alex Dixon, 5 taon na akong matrilocal na manugang sa pamilya Liu. Sapat na ang buhay ko ng isang ordinaryong tao, sapat na ako, ng aking galit, kung babalik ako sa pamilya Dixon, ako ang magiging tagapagmana ng grupo ng mga Dixon at ang aking kayamanan at kapangyarihan ay nasa aking mga daliri. Alex Dixon, ikaw, nagulat si Albert Lewis, hindi niya akalain na sasabihin ni Alex Dixon ang ganoong bagay. Nagbago ang ekspresyon ni Dixon Yulong, bigla siyang ngumisi at sinabing, Alex Dixon, huwag mong isipin na paniniwalaan kita dahil dito lang, pamilya sila ng asawa mo. So ano, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, don't tell me hindi mo alam kung anong klaseng buhay ang dating ko sa Lewis family. Tinuro niya si Helena at sinabing, natatakot akong malaman kung ano ang gagawin sa akin ng biyenan mo. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na mawala ang nakakainis na matandang babae. Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig ang buong katawan at napasigaw. Alex, nagkamali ako, hindi maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa nakaraan, ngunit hindi ko na uulitin yon sa hinaharap, please save me, I don't want to die. Anak, hayaan mong iligtas ni Alex si nanay. Sina Xu Fugi at Zhang Faang, na nasa lupa, ay may mapupulang mukha, niyakap nila ang isa't isa sa takot. Nagsisi sila ngayon, pinagsisisihan nila ang hindi pagtrato ni Alex Dixon ng maayos sa nakaraan, hindi nila siya sineseryoso. Ngayon, nakatanggap na sila ng kabayaran. Tumulo ang luha sa mukha ni Albert Lewis, naisip niya ang mga araw na nasa Lewis family si Alex Dixon at napabuntong hininga siya. Kalimutan mo na ito, ang Lewis family ang nagdala nito sa sarili nila. Kahit hindi tayo iligtas ni Alex, it would still reasonable. Tutal, ang Lewis family ang minamaltrato sa kanya. Pagkasabi noon ay humarap siya kay Helena na napapaungol at, hindi mo na kailangang sabihin sumigaw, dapat pagnilayan mo ang sarili mo, paano mo tinatrato si Alex noon? Ako, paano ko siya naging masama? Iyak nang iyak si Helena, hindi man lang siya nag-abalang panasa ng uhog sa mukha niya. Nagluto ako para sa kanya at hindi ko siya hinayaang gumawa ng kahit ano, wala man lang akong sinabing seryoso, I treated him like my own son. Nang marinig ito ni Helena, maging si Xu Fugi ay nabigla. Dahil ba talaga sa hindi niya alam ang ginawa niya sa nakaraan? Kahit alam niyang 5 taon nang naagrabyado si Alex Dixon sa Lewis family, saway sa kanya ni Helena na parang pinapagalitan ng aso. Nang makita ang kawalang interes ni Alex Dixon, dumilim ang mukha ni Dixon Yulong, malamig niyang sabi, Alex Dixon, kung ang mga taong ito ay namatay dahil sa iyo, hindi ka mapapatawad ng asawa mo ng ganoon kadali, tama ba? Bakit mo ako tinatanong? Siyempre mas pinili kong makasama ang asawa ko. Biglang bamuka ang bibig ni Jane Lewis. Nang matapos siyang magsalita, biglang nanginginig ang mga tao sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Helena at halos hindi makapaniwala sa sariling tenga. Iyon ay ang kanyang sariling anak na babae, sa kritikal na sandaling ito, wala talaga siyang pakialam sa kanya. Kumunat ang noo ni Dixon Yulong at tinitigan si Jane Lewis. Kalmado ang ekspresyon ni Jane Lewis at sinabing, Dixon Yulong, kahit na nailigtas ng asawa ko ang anak mo, sa makitid mong puso, natatakot akong hindi mo kami pakakawalan, sa halip na maghintay sa kamatayan, bakit hindi may laban tayo sa buhay, sa kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Dixon Yulong ay puno ng layuning pumatay. Si Jane Lewis ay hindi natakot, kalmado ang mukha niya. Ibig sabihin hindi ka mapagkakatiwalaan na tao, kahit na i-detox ng asawa ko ang lason, sisirain mo ang pamilya namin para ilabas ang galit namin. Kaya, hindi ako makikialam sa bagay na ito, lahat ay ibabase sa opinyon ng asawa ko. Kung papatayin mo ang mga magulang ko,
Tiyak na mas malala ang kapalaran ng asawa ko kaysa sa kamatayan. Ang kanyang mga salita ay malakas at malinaw, ang mga ito ay malinaw na ipinadala sa mga tainga ng lahat. Agad na umikot ang mukha ni Dick Senyulong, at napakabangis niyang tingnan. Minamaliit niya ang babaeng ito, ang akala niya ay napakahina ni Jane Lewis. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon katigas ito, wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga magulang, sa pagkakataong ito, napaluha kaagad si Helena, "Anak, ilang dekada na akong nagsumikap para palakihin ka. Kahit hindi ka nagambag, kailangan mo pa ring magsumikap, ayaw mo na sa nanay mo." Abangan ang susunod na kabanata.